Sa atin po mga nakaraang pag-aaral ng ilang mga kabanata ng Ecclesiastes, ating napag-alaman, the time is something that we really have to contend with. The time is a given in man's life. And that happiness in life mostly depends on timing. Yung mga ginagawa tayong tama pero mali yung timing, hindi rin nagiging maganda ang bunga. Lalo naman kung mali na yung ginawa, mali pa yung timing. So accept what time offers. Enjoy the season, enjoy the moment, that there's a time really for sadness, for happiness, a time to die, a time to live, a time for every business under heaven. That we should be ready for beginnings and endings and even other new beginnings. We also have realized that everything passes. Lahat lumalampas. So kung mahirap man yon, just endure the moment, lilipas din. At kung maganda yon, huwag palipasin ng hindi natamasa at nalasap ang ganda nun. Life and God are both too wonderful to be fully understood. Kaya dapat sakyan mo lang ang buhay. Kung ano yung nandyan, lalo yung hindi pwedeng baguhin. Pagpapatuloy natin ang pag-aaral at ngayon pupunta tayo sa chapter 4 ng Ecclesiastes. Minabuti nating huwag lagyan ng pamagat kasi ang daming topics under it. Kayo na lang mag-isip kung anong pamagat nyo na bagay sa inyong pangangailangan ngayon. Ama namin sa langit, salamat sapagkat kayo Diyos na nakakaunawa sa amin. Sa paglapit namin sa iyo, patuloy kaming humihingi ng pagpapala, guidance, correction, but most of all, forgiveness for all our sins. Marami kaming nagagawa, Panginoon, hindi namin dapat ginagawa. Marami kaming dapat gawing hindi naman namin nagagawa. Sa aming mga sobra at kulang, patawarin niyo po kami. At nawa ang inyo pong malinis na puso mapa sa amin sa pamamagitan ng inyong kabutihan. Nawa, Panginoon, turuan niyo po kami maging very, very productive moment ang aming pagbubulay-bulay at hinihingi namin kayo mismo, O Diyos, ang maging tagapagsalita. Marapatin mong maging daluyan ng iyong mga salita ang iyong lingkod. Pero kayo, Panginoon, ang nais namin marinig. So speak with power in your splendor and majesty. Heal us, deliver us, empower us, strengthen us, guide and correct us, enlighten us, and set us free because of the wisdom of your words. We ask you, Father, to protect us from lies and falsehood. Ilalayo niyo rin kami sa gawa ng masasamang tao at masasamang espiritu. At itinatagubilin din namin sa iyo mga mahal namin sa buhay na kayo rin ang magpala sa kanila. Lalong-lalo yung mga hindi namin katabi, hindi namin kasama sa sandaling ito. Give your blessings to our bodies that we may be strong and healthy, Lord, and alert. And bless our minds, bless our hearts, so that such can be your habitation. In the name of Jesus, your Son, our teacher, Lord and Savior, we pray. Ecclesiastes 4:1. Again I looked and saw all the oppression that was taking place under the sun. I saw the tears of the oppressed, and that they have no comforter. Power was on the side of their oppressors, and they have no comforter. Isang observation ito ng sumulat ng ating guro ni Solomon na napakaraming kaapihan, napakaraming kalungkutan, napakaraming karahasan ang nangyayari noon, ngayon, at sa lahat ng panahon. So the teacher observes that mostly in life injustice rules, that the powerful abuse the weak. So this is an indirect but a very inevitable lesson giving from the teacher. If the weak are always being oppressed, there is a practical thing that can be learned from this. Whenever you can, do not be weak. Kung lagi palang inaapi ang mga mahihina, sikapin mo huwag ka mahina. Kung laging kinakawawa ang mga mahihirap, sikapin mong gumraduate sa kahirapan. Be powerful yourself, then just be kind and be just. Walang kwenta ang kapangyarihan na hawak ng mga masasamang tao. Kaya dapat ang mga mabubuting tao ay nagiging makapangyarihan. Dapat ang mga mabubuting tao, ang yumayaman, sila ang nagkakaroon ng mga impluensya para magamit nila yon sa ikabubuti ng kanilang kapwa. Marami po mga tao, reklamo ng reklamo na lagi silang naaapi, lagi silang mahirap, lagi silang kawawa, pero hindi naman nila sinisikap na sila yung maging makapangyarihan. It was not said directly, but it is an inevitable conclusion that if there is so much injustice and you don't like it, you be powerful. That's why we like people of the Lord to be in power. We like people of the Lord to be
leaders of business and industry, and as much as possible, leaders of government, so that we can maximize the possibility of justice prevailing in our midst. And of course, one becomes strong or powerful by making wealth, and then by being charitable. Be brilliant, and then be kind. Kasi ang karunungan, ang kayamanan na hawak ng masama, nagiging salot sa kapwa. Kaya sisikapin dapat ng mga Kristiyano to be achievers, to be leaders, to be powerful. Ecclesiastes 4:2-3. And I declare that the dead who had already died are happier than the living who are still alive. But better than both is he who has not yet been, who has not seen the evil that is done under the sun. Sabi po ng Contemporary English Version, I said to myself, the dead are better off than the living, but those who have never been born are better off than anyone else, because they have never seen the terrible things that happen on this earth. Sabi po ng ibang nagbabasa nitong chapter 4, ang lungkot naman ng buhay pag tinignan mo through the chapter 4 of Ecclesiastes. Pero totoo naman na maraming kalungkutan ng buhay. At hindi yun maiiwasan kung laging tatalikuran. Dapat nating kilalanin, alamin ang mga nagpapalungkot sa buhay at nasa ganon mapagtagumpayan. Ang observation ng teacher, it is good to be alive. It is better to be dead, and it's best to be unborn. Siyempre po, ang Ecclesiastes ay tula. This is poetry, so meron itong tendency to exaggerate just to drive home a point. Natural naman, it's good to be alive. And life is a gift from God that at the point that we know it, it's good to be alive, and it's better to be alive than dead. And definitely, we all want to be born. Pero pag ang sinasabi dito, ganito, that it's good to be alive, better to be dead, and best to be unborn, what the teacher is suggesting is, life that is mishandled could be worse than not having life at all. Kaya nagiging malaki yung ating pananagutan na pagandahin yung buhay, lalong-lalo yung buhay ng mga taong umaasa, nakikinig sa atin at nai-influensya natin. Pero sinasabi dyan, ang isang indirect teaching, that the human spirit exists before and after earthly life. Kung mabuting mamatay at nawawalan ka naman ng existence, bakit mabubuti yun? Kaya sinasabi natin, to die is gain. To live is Christ, it's good. To die is gain, it's better. Pero sabi niya, may life yung spirit bago to ipanganak. Kaya the best is nang huwag nang ipanganak dito sa mundo. What the teacher is saying is that because the world is so corrupt, the spirit is happiest outside of this earthly life. Even that is before being born or after physically dying. What is the indirect teaching here? Do not love this world too much. Yes, it's good to be alive, but it's better to be dead. Sabi nga, invest ka, not to be born at all. Hindi ka mababahiran ng kasalanan ng mundo. Yung spirit mo nandun lang sa kabilang daigdig. Pero moot and academic for us to discuss that dahil ipinanganak na tayong lahat. Ang mahalaga na lang, make the most out of life and make sure that you go to God in your eternal life. There is a better world out there. There is a better world after this. Otherwise, Solomon will not be able to say, it's better to die. Ecclesiastes 4:4. And I saw that all labor and all achievements spring from man's envy of his neighbor. This too is meaningless, a chasing after the wind. Sabi niya, alam mo lahat ng ginagawa ng tao, ginagawa lang naman yun dahil naiinggit siya sa kanyang kapitbahay. So he observes that people work hard, people set high ambitions and achieve just to outdo others. Di ba? Kahit yung mga athlete, bakit sinisikap mo na makalangoy ng mabilis, makatakbo ng mabilis, makatalo ng mataas, para ma-beat mo yung record? Ginagawa mo yun para matalo mo ang yung kapwa. Mabuti sana ng mabuti para madaig mo yung dati mong sariling performance. So marami nag-aaral para matalo niya yung first honor dahil second honor lang siya, kailangan siya yung maging first. Marami nagpapalaki ng bahay kahit hindi kailangan para mas malaki ang bahay niya kaysa sa kanyang kapitbahay. Maraming bili ng mga gamit na hindi naman kailangan para matalbugan niya yung kanyang mga kakilalang meron ding ganong gamit. Paliitan ng bewang kasi mas maliit ang bewang ni kumare, kailangan mas maliit ang bewang mo. Ganyan, pahabaan ng buhok, paputian kasi kailangan mas maputi ka kaysa dun sa labanos. So, hindi natatapos ang paghihirap ng tao. At sabi ni Solomon, this is meaningless.
Why? Because we only wear ourselves out. Napapagod lang tayo. Ano naman ang mapapalamon ay ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Ano naman ang mapapalamon ay ikaw ang pinakamatalino, pinakamaganito. Sabi ng ganon, we only make enemies. Because on your way to being the top, and on your way to the top, you have to outrun everybody else. You have to outdo everybody else. And we only cause others to be jealous of us when we succeed. And what's worse, when we become very competitive and we win, we only make others to be like us. Gagayahin nila tayo, magiging competitive din sila. Kaya maraming buhay, hindi nakakagawa ng mga kaibigan, mga kagalit ang nakakagawa. Kasi lagi silang nakikipag-compete. Now, what's wrong with being very successful? What is wrong with being very big is that people envy you. And there is nothing worse than being envied. Being hated is better than being envied. Kasi ang gumagawa ng pinakamasasamang nagagawa, yung naiinggit. At napakahirap na ikay makainggitan. Kung magiging matagumpay ka, maging moderately matagumpay ka lang. Don't be number one. Bakit? Ang pinakamatataas na puno ang tinatamaan ng kidlat. Ang pinakamatataas ang narating, ang pinakamalayo at masyadong masakit ang nagiging bagsak. At hindi papayag ang mga tao na matagal na ikaw number one. May aagaw at aagaw niyan. So mahirap maging number one at mas mahirap i-maintain ang pagiging number one. Ngayon, kung likas na likas sa'yo, number one ka talaga without exerting too much effort, without destroying friendships, without destroying your soul, then be number one. Pero kung sobrang inuubos mo ang lakas mo para ka lang maging number one, it's better to be number two. Nakita nyo kahit sa mga gobyerno, pagka nagkakaroon ng mga coup, nagkakaroon ng mga revolusyon, ang binabaril o pinupugutan ng ulo o yung natatapon sa ibang bansa, yun lang namang top leader ha. Yung mga number 2, number 3, namumulaklak na naman sila under a new dispensation. Mahirap yung number 1. So you prevent being envied. You contain or minimize being envied. How do you do that? Do not flaunt your trophies. Huwag niyong iparada, ipagyabang ang inyong mga achievements. Dahil wala namang natutuwa kundi nanay niyo lang. Kumisa nga sarili mong kapatid na iinis sa'yo dahil sobra kang achiever. Sometimes the greatest envy comes from your kapatid, ha? Not from ibang tao. Kaya pinakamasasakit ang mga hidwaan ng mga magkakapatid, yung may mga malalim na mga inggitan. So how do you prevent being envied? Show some cracks. Show some imperfection. Let people know that you are suffering. And they will enjoy it. Gustong-gusto natin yung, wow, dalawang gandang artista, dream wedding. Magkakahiwalay din yan. You know why? Naiinggit ka eh. Ang sarap ng buhay nila, ang gaganda nila, kaya sa'yo, magkakahiwalay. Kita mo na, nagkahiwalay. Tuwang-tuwa ang mga tao. May nalulungkot ba pag nagkakahiwalay mga celebrities? Diba? Yung ang gagandang babae, uy, mukha na siyang matanda ngayon. Ano? Diba? Hindi na siya makangiti. Siguro puro siya Botox. Every form of criticism is an expression of envy. Sabi mo, hindi naman niya dimple yung nasa pisngi niya, pusod na niya yan, ka-facelift. No? So, bakit mo siya binibisto? Kasi meron kang envy. Kaya kung kayo ang ganda-ganda, matutuwa ang mga kaibigan yung malaman na may hika kayo. Ang ganda niya pero may hika. You know, at least hindi ka na masyadong babatuhin dahil may hika ka naman eh. Pero kung ikaw are living a perfect life, people will hate you. Kaya nga may nabasa akong t-shirt, don't hate me just because I'm beautiful. Because it can really happen. So it's very, very important that when you're really achieving, huwag niyong i-flaunt. Pag yung anak mo laging honor sa eskwela, kung mo kailangang ikwento sa buong yung family reunion, walang matutuwa. Lalo yung mga pinsan niyang bagsakan ng bagsakan. Regalo naman regalo sa school yan. Sila nagregalo ng bakod, kaya honor yan. You know, hahanapan ka lagi ng istorya. So, never be perfect, even if you were, because the world will hate you. No? So, lay low. Huwag kang tumanggap ng lahat ng mga bato ng mga tao. Mali yung sobra kang nagpapasikat. No? Yung mali yung sobra kang nagpapakita ng very nice life na naisin ng tao, malungkot ka rin tulad nila.
Ecclesiastes 4:5-6. The fool folds his hands and ruins himself. Better one handful with tranquility than two handfuls with toil and chasing after the wind. Sabi niya, alam niyo, mabuti pa na isang dakot na lang ang blessing mo, pero tahimik ang buhay mo, pero kaysa dalawang dakot, tas ang gulo-gulo ng buhay mo. Sabi, puro ka paghahabol sa hangin. It is a big folly not to work and to starve and to be needy. That's why the fool folds his hands and ruins himself. But it is another folly to work too much for more, but needless food anyway. Dapat alam ng tao kung kailan tama na. Kaya sabi, mabuti pa, konti lang yung hawak mo, pero payapa ka, kaysa ang dami, pero magulo. At karamihan yung sobrang daming hawak, nagpapagulo talaga yan sa buhay. At hindi naman kung dumami ang pera mo, ibig sabihin dadami yung savings mo eh. Kasi dadami ang hihingi. Dadami ang mangungutang. Dadami ang aasa sa'yo. Ang ending mo rin kulang at kulang. Masama ka pa nga matapos ka magbigay ng pagkarami-rami. Sabi, huwag masyadong damihan. Katulad kung may asawa ka, nagtatrabaho abroad, nagkaroon na kayo ng konting kinita, konting savings, konting puhunan, tama na. Kasi papatagalin mo siya ng papatagalin doon. Lalo ka lang hihinga ng mga kamag-anak mo. Kasi computed nila, pati exchange rate, no? Nung pera na kinikita ng asawa mo. Little food, whatever food may be, enjoyed in peace is better than much food earned from overwork or earned from envy or earned from making others envious. Yung bahay mo na hindi pinakamalaki sa bayan, tama na yun. Besides, too much food will only make you fat. So too much blessing will only make you miserable. Ang dami mong babantayan. Kung may isang bahay ka, tama na, naging dalawa. Dumadami binabantayan mo, naging tatlo. Pag may bagyo, ang dami mong tatawagan, ang dami kang katiwalang kakausapin, nagugumuguho ba yung bintana, natatanggal ba yung bubong, tapos wala namang ginagawa yung mga bantay mo doon, kundi sumalakay at sila yung magparte sa mga bahay mo. It's pointless to have so much more than you need. Kaya sabi ni Solomon, magpakatalino kayo. Hindi laging mabuti na sobrang daming hawak. Hindi na kayo mapapahingan yan. Ecclesiastes 4:7-8. Again, I saw something meaningless under the sun. There was a man all alone. He had neither son nor brother. There was no end to his toil, yet his eyes were not content with his wealth. For whom am I toiling, he asked, and why am I depriving myself of enjoyment? This too is meaningless, a miserable business. And that's why, because many people overwork. Many people overproduce beyond their needs. Yung binigay niyang example, tao na wala namang umaasa sa kanya at wala naman siyang mga kamag-anak, trabaho pa rin siya ng trabaho. Maraming ganun eh, walang tigil ng katatrabaho, lampas na sa pangangailangan nila. At meron naman mga nagtatrabaho pero hindi nila ine-enjoy yung kanilang pera. Merong ang dami-daming pera, ang dilim-dilim ng bahay, ayaw mo lang magbukas ng ilaw. No? Ilaw na lang ng cellphone ang ginagamit. Dahil nakakatipid. Puro tipid ng tipid. Bakit ka pa nga naman nagpakahirap kung hindi mo i-enjoy yan? At kung meron ka na ng pangangailangan mo, why work so hard at the expense of your personal freedom or liberty or happiness? Meron ako mga kilalang may mga very successful businesses. Tinatanong ko, bakit ayaw nyo ipa-franchise? Ba't ayaw nyo magtayo ng maraming branches? Sabi, kontento na kami dito, masaya na kami. Sasabihin siyempre ng mga business-minded, ay pambihira naman itong mga ito. Pero sila, masaya na sila eh. Bakit pa nila dadagdagan? Gugulo daw. Isa dyan yung the original buko pie sa Los Baños. Di ba? Talagang pila-pila mga bumibili dyan. Pero pag dumilim, sara na sila. Kumikita tuloy lahat yung katabi. No? Padalangin nila, magsara na sana yung the original para kumita na yung mga nasa tabi. Kasi matutulog na sila. Gusto na nila magpahinga. Marunong silang kung kailan yung hanggang gusto lang nila. Hindi yung nasasakim ka na magdagdag pa tayo sa Alabang, magdagdag tayo sa Nilaw, Batangas. Tapos ang dami mong binabantayan, ang daming taong kumukupit tuloy sa'yo, ang daming taong nag-i-strike, ang daming reklamo. Bakit maguguluhin ang buhay mo? Meron naman kasi may goal kaya sila dumadami. Meron din yun ang magandang dahilan. Pero ang iisipin mo lang, ano ba ang gusto ko sa buhay? Anong kailangan ko?
And am I already overpaying with time, with labor? Tama na ba dapat? What is important is to work only for what you need. Work only for what your loved ones need. At huwag na tayo magkolekta ng sobra so that you have time to enjoy what you have already collected. Moderation is always being taught in Scripture. Sa katunayan nga, ayaw ng Panginoon ng sobrang nagsisiguro sa malayo pa. Katulad nung pag umuulan ng tinapay mula sa langit, ang utos ng Panginoon sa mga Israelite, nung siya nagpapaulan ng manna in the desert, get only what you need for the day. Kasi uulan sa umaga, kuhanan sila ng mga kakainin nila. Ngayon, yung iba, dinadamihan nila, yung lampas pa sa kakainin nila. Nung gabi, nabulok na, inuod. Kasi sabi ng Panginoon, magpapaulan ulit ako ng blessing bukas. Ba't kailangan nyo itago yan? Kaya there is so much poverty because many people hoard. No? Yung kailangan na ng kapwa ngayon, hindi mo maibigay dahil nire-reserva mo pa sa next month. Now, hindi masama na meron kang konting paglalaan sa future, pero alam mo dapat kung hanggang saan lang yun. Kasi baka mamaya sobrang inilaan mo, nagdamot ka na sa kapwa, hindi ka na rin nag-enjoy, tapos bigla ka namatay, saan pupunta ngayon yung inilaan mo na yun? Kailangan talaga dyan yung act of faith. Na nananali ka, na nandun pa rin ang Diyos bukas. Yung Diyos na nag-bless sa'yo ngayon, magbe-bless pa rin siya bukas. Although alam mo rin dapat na kung uso ka ngayon, malaki yung harvest ngayon, samantalahin mo rin yun dahil hindi laging ganun ang panahon. Marunong ka rin, pero yung moderation, kailan tama na. Nobody can tell you, kayo lang dapat ang manalangin at isettle yung hanggang saan ang tama na. Ecclesiastes 4:9-12. Two are better than one because they have a good return for their work. If one falls, his friend can help him up. But pity the man who falls and has no one to help him up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Mabuti daw yung dalawa kaysa nag-iisa. Alam niyo lalo yung mga trabaho nung araw, halimbawa naglalagari kayo, ang haba ng lagari, may tao doon sa kabila, naghihilahang kayong ganun eh. Paano mo gagawin mag-isa? Nung araw, even the grinding of grain, malaki yung gilingan. So hanggang dito ka lang sa kalahati. May isang tao doon na magtutuloy patungo sa'yo. Nagtutulungan kayo laging dalawa ng dalawa. Kasi nasabi, mabuti yung dalawa kaysa isa lang, mahirapan ka. At kung natumba ka, may dadampot sa'yo. Kawawa naman daw yung tao na natumba na, wala man lang magbabangon sa kanya. At sa napakaginaw na panahon, napakainam daw na may katabi ka kaysa nag-iisa ka lang. Kasi nagkakatulungan ang inyong init ng katawan. At kung may kasama ka, mahirap kang talunin kaysa nag-iisa ka lang. Ganon din daw yung mga hibla-hibla ng sinulid, pag itinirintas mo, matibay kaysa sa isa-isa. Pag hinila mo, putol. Bakit biglang pumasok sa friendship and companionship ang usapan? Sabi niya, a friend is good to have. A companion is better to have than excess wealth. That's what the teacher's driving home. That it's good to have company. Bakit biglang pumasok yun? Kasi ang pinag-uusapan nagsisikap, yung sobrang nagko-compete, yung nag-iipon at nagkakamal ng ang dami-dami, kadalasan kasi yung naggaganon, nawawalan ng kaibigan. Yung sobrang wise ng lalamang para dumami ang uwi niya, nakakagalit pati mga kamag-anak at kaibigan. Yung laging ang gusto, mas marami siya, mas lamang siya, nasisira ang kanyang interpersonal relations. Ang sabi ngayon ng teacher, it's good to have company rather than have excess money. Kasi kung may excess money ka, nag-iisa ka, mas madali kang agawan at nakawan. Pero kung may kasama ka, kahit konti lang yung pera mo, merong tutulong sa'yo. Merong kang karamay, merong kang kasama sa iyong buhay. Of course, the implication is that money is better spent on and with a friend. That inevitably, money can buy you friends and company. What do we mean? Hindi mo nang binibili yung tao. Pero di ba, mas masarap namang kasama yung taong hindi makunat. Yung marunong maglibre, yung marunong magbigay, marunong magparaya, yun ang nagiging maraming kaibigan. Pero yung sobrang damot, lagi nalang kabig ng kabig, lagi siya yung panalo, nauubos ang kaibigan nun. Kaya kung may pera ka, sinasabi lang dito, gamitin mong pera mo para ka sumaya. Pwede kang bumili ng kausap.
Magkakape ka, magmemeryenda ka, nag-iisa ka, di magsama ka kahit lilibrihin yung isasama mo, masaya ka naman. Nagkakausap kayo, nagkakatawanan kayo, kasi hindi ka naman kayang patawanin ng pera mo sa pitaka. Magbabiyahe ka, bumili ka ng kasama. Halimbawa, magtutur ka mag-isa. Paano ka naman nung kumakain ka mag-isa, naglalakad ka mag-isa? Ngayon, maggastos yung may kasama, pero iba naman yun. May kasama ka naman, kaysa ang dami-dami mong pera. So sabi niya, mahalaga yung may kaibigan, mahalaga yung may kasama pag maginaw, mahalaga pag may kasama ka na natumba ka. And ang relation nun, dun sa pera, dun sa pag-achieve is, huwag kang masyadong ganid. Huwag kang masyadong selfish, huwag kang masyadong makasarili. At nang sa ganun, magkaroon ka ng mga kaibigan. Kasi lalayuan ka ng mga tao pag nakakahalata sila na lagi kang lamang, lagi kang matuos, lagi ka nalang panalo, nobody will like you. And friends help us when we fall. Company gives comfort. Friends give security and strength. The sudden shift to the importance of friends is of course motivated by the teaching that love of money can drive friends away. Love of money can drive relatives away. Love of money can make enemies for you. Only people can love you back. Money cannot love you back. So do not love money more than people. Ecclesiastes 4:13-14. Better a poor but wise youth than an old foolish king who no longer knows how to take warning. The youth may have come from prison to the kingship, or he may have been born in poverty within his kingdom. So ikinumpare dito isang youth, walang karanasan, walang pangalan, walang credential, at isang king na may edad na. Sabi, mabuti pa kung mahirap ka lang, pero matalino kang bata, kaysa foolish ka na matanda. Sa Israel kasi, at maging sa bansa natin, masyadong ibinibigay na importance sa age, tapos halos sa babaliwala yung youth. Pero ang sinasabi dito ni Solomon, people should not allow youth or inexperience or lack of connection, even poverty or humble status in life to contain or inhibit them. Whatever youth means, lack of experience, lack of connection, lack of power, and lack of wealth, sabi, huwag mong payagan yan na makapigil sa'yo to achieve. Kita nyo ang daming topics halo-halo, no? Kaya ang mahalaga, piliin nyo kung ano yung pinakakailangan nyo sa mga panahon na ito at yun ang tandaan na mabuti. And then commit to memory all the other lessons that don't seem to be relevant to you now. Maaalala nyo yan, pagkakailangan na natin yung karunungan na nagmumula doon. What Solomon was saying is that wisdom is a very, very valuable asset. You may be young, but if you're wise, it's better than being old but foolish. And remember, age is no guarantee of wisdom. May mga tumatanda rin na walang pinagkatandaan. Mas marami kapag mapupulot na aral sa mas bata kaysa sa matanda kung yung bata ay marunong. But of course, wisdom comes from knowledge. Knowledge applied to your advantage is wisdom. So how do you get wisdom? You must first of all know. So be knowledgeable. Kailangan maraming alam ang tao. Yung iba matapos sila mag-aral ng college, ayaw na magbukas ng libro kahit kailan. Knowledge is so much that you can never stop knowing. Dapat marami tayong inaalam. At ano po ang magandang alamin mga kapatid? Yung hindi natin alam. Kasi yung gusto mong subject matter, halimbawa, lagi yun ang inaalam mo. Halimbawa, mahilig ka architecture. Ang lahat ng magazine binabasa mo tungkol sa architecture. Ang tina-attenda mo ng mga lecture, mga seminar tungkol sa architecture. Ang kasama mo, puro architect. Marami kang alam tungkol sa architecture, pero na-limit ka masyado doon. Ang tao na magiging maraming karunungan, nagbubukas siya ng iba't ibang bintana ng isip niya na nakaharap sa iba't ibang direksyon para marami siyang matutunan. So, kung minsan, kahit ayaw mo ng ganchilyo, makikinig ka rin, a-attend ka rin ng workshop ng ganchilyo para malaman mo lang yun. At kung talagang ayaw mo, para lagi mo malaman kung ba't ayaw mo siya talaga. Hindi yung isasara mo yung isip mo sa isang bagay just because you don't like it. When you always incline to what you like, you will become a specialist in a very limited range and you will become ignorant in everything else. Kaya nakikinig tayo kahit sa mga taong iba yung interest.
Sometimes you go to a dinner, you go to a party, you go to an event, and people on the table are talking things that are not interesting to you. They talk about these things. It's important to just be quiet and listen. You will go home a winner because you have learned something. And if you didn't like what you heard, at least you know why you didn't like it. Kasi basta sasabihin mo lang, ayokong pakinggan. Yan ay asal ng mga taong hindi magiging marunong kahit kailan. Ecclesiastes 4:15-16. I saw that all who lived and walked under the sun followed the youth, the king's successor. There was no end to all the people who were before them. But those who came later were not pleased with the successor. This too is meaningless, a chasing after the wind. Solomon is referring to details in his life that are not known to us anymore. Pero ang sinasabi lang niya, panapanahon lang yung power. Kanya-kanyang uso lang yan. That power and fame are both transient. That power and fame end. Those that stubbornly, blindly, and foolishly try to cling to power forever will know that it cannot happen. Solomon already said it, kings come and go, nobody stays in power forever. Especially if you're number one, you cannot be number one forever. People want you dead. People want you out of the way because they want to be number one also. So, isang pong pamantayan, isang patandaan ng isang napakahangal na leader, yung gusto niya leader forever. Na hindi na siya magre-retire, hindi na siya magpapahinga. This is the height of foolishness. And Solomon is talking about it. He says, power and fame are transient. And the easier you grasp it, the easier you accept it, the easier your life will be. Hindi ka dapat nasakim at gusto mo ikaw na lang lagi ang powerful. Akala mo ikaw na lang lagi ang marunong. Somebody's being born, somebody's being raised to take up the cudgels and to take over. Na ang isang mahalagang ibinibigay ng tao sa sarili niya, lalo kung siya ay mataas ang posisyon, dapat magkaroon din siya ng pahinga. Hindi laging siya ng siya. At masama yung laging ikaw ng ikaw kasi walang ibang madedevelop na leader. And when you suddenly expire, the company, the family, the nation might be leaderless. The greatest thing that a leader can bequeath to the led is to develop new people who will take over, knowing that life is transient and knowing that nothing is permanent. Ano-ano sa mga chapter 4 lessons ang mahalaga sa inyo ngayon, mga kapatid? Nakita natin ang katuruan dito ni Solomon. Don't let power corrupt you. Don't let power hurt your eternal spirit. Don't let money or fame or anything that you value hurt your relationship with the people that matter in your life. Maraming mga tao nabubulagan. Nakikipagkagalit sa sariling magulang dahil lang sa isang material na bagay. Mga kapatid, nagsusumpaan, nagtatalikuran dahil lang sa mga mana o dahil sa pinaghahati-hatian. Maraming mag-aasawa, pinag-aawayan lagi, pera. No? Minsan pati nagmamahalan, mga magkakaibigan, nagkakasiraan. Solomon is saying no. At the end of your life, what's important are the people who surround you when you breathe your last. People who will visit your grave or people whose grave you get to visit. Ang lahat ng bagay nawawala, hindi dapat ipinagpapalit ang relasyon natin sa tao at lalong-lalo yung relasyon natin sa Diyos. Certainly, we have lessons to learn from this chapter. Ama namin sa langit, nagpapasalamat kami na sa napakarunong nitong si Solomon, na binigyan mo siya ng karunungan na pati kami hanggang ngayon nakikinabang. Ituro mo sa amin, Panginoon, yung mga malalalim na application, pati mabababaw na application ng mga sinabi niya. Hindi naman siya tatawaging pinakamatalinong tao at binigyan mo ng pinakamalalim na runong kung hindi naman tama talaga ang sinasabi niya. So Lord, ang hinihiling namin ngayon, isang spirito na mapagpakumbaba, spiritong marunong para umunawa ng pagtutuwid. At kung may mga ginagawa kaming Lord, tama, ayon sa wisdom na ito, salamat po, nawa lalo pa naming magawa at ma-improve pa namin ang aming mga ginagawa. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo. Kahit isa lang na lesson sa chapter 4, sulit ang pakikipag-usap at pakikipagniig natin sa Diyos. Panginoon, gawin mo po na marunong kami
pakinabangan namin ng runong ni Solomon para ang buhay namin mas mapabuti, maiwas at mabawasan namin ang mga mali, at maparami namin at mapalakas ang mga tama na ginagawa namin. Let's be before the Lord in a moment of silence and ask God for nuggets of wisdom that can enrich our lives.